Hi guys! Mayroon tayong pupuntahan ngayong araw na ito. Ayan yung mga pananim dito na mga mais. Itong kulay green, medyo hindi pa siya magulang. At later on, pagka magulang na yung bunga ng mais na yan, ay tatanggalan naman nila isa-isa yung dahon yan at ipapakain nila sa hayop nila, sa baka, kalabaw, kambing, ganyan. At pagkatapos, pag natanggalan na yung mga dahon niya sa baba at saka yung sa taas, ay ayan na yung magiging itsura niya. Medyo tuyo na po siya. At natanggalan na lahat ng dahon. Bali yung banda doon sa may likod, ayun, meron pa siyang mga dahon doon. Hindi pa natatanggal yung dahon sa taas. Ayan. Tapos, pagka natuyo na yung bunga ng mais, ayan, i-harvest na nila yan. Tatanggalin na yung balat mismo ng mais. Tapos, yung mismong mais naman na bunga, ibibilad nila uli yan. At pagka natuyo na, saka na nila ipapatilyar. Ganun po yung proseso nila. Pero maganda rin yung pagtatanim kasi nga yung sa mais, napapakinabangan naman ng mga alaga nilang hayop, kagaya ng baka at saka kambing. So, araw-araw po, tinatanggalan po nila yan. Yun po yung nagsisilbing pagkain ng mga hayop nila rito. Tsaka, tsamba-tsamba din po yung pagtatanim ng mais, kagaya nito. Eto, nangyari sa kanya kasi parang nung nagpunla, ay hindi niya nakuha yung timing nung nagpatubig siya, kaya yung ibang buto na pinunla niya ay nabulok, kaya hindi siya tumubo lahat, kaya ganyan yung nangyari. Malayo yung mga agwat ng mga tumubong mais, kaya sayang din yung space niya, kasi imbis na maraming mais sana yung tutubo, namatay naman yung iba kasi nabulok nga nung nagpatubig. Dapat talaga pagka nagpapatubig ka, timing din na hindi uulan. Kasi minsan nakapagpatubig ka na ngayon, tapos maya-maya na hapon, uulan ng malakas yun. Mabababad masyado yung mais. At ito naman yung ito talaga yung malapit na talagang i-harvest. Ayan, ang lawak niyan. Ito naman ang kagandahan pagka maagang magtanim dito sa Ilocos, kasi pagka maaga kang nakapagtanim, maaga kang makakapag-harvest. Tsaka yung mga unang nakakapagbenta dito ay sila yung mga unang nakakatikim ng medyo mataas-taas na price ng mais. Kasi pagka matagal na, umabot na ng mga buwan ng April, May, yan, pababa na yung presyo ng mais dito, yung sa pagka magpapakilo ka na ng mais. So, yun talaga yung kagandahan na aga. Siya nga pala, malapit na tayo sa ating bahay kubo na pupuntahan. Bawat daan nga pala dito, magkabilaan, mayroong tanim na kalamansi. At ayan na po, may bunga na po siya. Ayan, nagtatanim kami dito sa lugar namin ng mga kalamansi. Ayan yung mga kalamansi. Dito sa gilid ng daan. Ayan. Me! 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 Hitik na hitik sa bulaklak. Marami sigurong bunga to pagka sa dami na ba naman ng mga bulaklak. Mga saging. Ayan. May mga saging kami sa gilid. At eto na nga yung ating bahay kubo. Ayan. Itutur
tour ko kayo dito sa kubo ng aming barangay. Kaya tara, let's G! At ito yung organizational chart namin dito sa aming sitio. Nandyan po yung pangalan ng aming kagawad at syempre yung aming punong barangay. Tapos, ayan, nandyan po sila lahat. Dito naman po nakalagay yung mga officer namin dito sa lugar namin. Nandyan po lahat nakalagay. Ayan, tapos po meron po kami dito balloon. Tingnan natin kung may tubig. Ayun, walang tubig. May basura lang. May basura pala dyan na nakalagay. May banga po dyan. Yan, mahiwagang banga. Pwede po kayo dyan mag-wish. Ng ating bahay kubo. And may nakasulat dyan sa taas. Purok Salukag. Ayan, Purok Salukag. Ayan, punta na po tayo sa loob. Ayan, dito kami nag-meeting. Nandito sa loob, makikita natin yung mga may katungkulan dito sa sitio namin to. Tapos, may blackboard kami dito. Ayan, oh. Diyan sinusulat yung mga napagmimitingan ng mga member ng sitio na to. Kasi, lahat ng residente dito sa lugar namin ay talagang obligadong na maglinis dito sa lugar namin. Kaya lahat talaga ay member ng grupo namin na to. At dyan sa mga upuan na yan, dyan po kami nakaupo lahat pagka nag-meeting po. Kada buwan po ay mayroon pong nagaganap na meeting. Minsan din po pinagpapaliban, pero madalas buwan-buwan ay merong meeting. At lagi pong naglilinis tuwing linggo. May mga schedule po bawat grupo ang paglilinis araw-araw naman po. Tapos po, pagkahalimbawa po yung mga may trabaho, sila naman po ay hindi obligado na maglinis. Pero ang babayaran nila sa isang taon ay umaabot yata ng mahigit 1,000. So, yun po yung kapalit ng mga hindi po pag-a-attend nila ng mga meeting at paglilinis po ng barangay. Wala pong exempted doon po. Lahat po ng may mga asawa dito sa lugar namin ay obligado po na maglinis. Iba lang po yung sa mga lalaki rin po. Sa mga lalaki naman, yung mga medyo mabibigat naman po yung mga trabaho nila, kagaya po ng paggawa ng kubo, paggawa po ng bakod, or pagputol po ng mga kahoy na medyo lumalagpas na po sa mga daraanan ng mga sasakyan. Ganun naman po yung mga trabaho ng mga lalaki po dito sa amin. Kaya po makikita nyo po dito sa lugar ng Ilocos ay talagang napakalinis po ng lugar dito. So, ganun po dito yung patakaran sa amin, sa lugar namin. Hindi pwedeng hindi ka tutulong sa mga gawain ng sitio o sa buong barangay, ganun. Ayan. So, yun. Bali, ito ang aming kubo. Ayan, may mga tanim pa yan. Yung iba namatay na kasi yung mga tanim dati. Dami-dami. Tapos, taon-taon nagpapaligsahan yan. May contest. Bawat sitio may pa-contest taon-taon. Ayan. So, ito yung kabuuan ng aming bahay kubo. Ayan, meron dyan Purok Salukag. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin ng Salukag. Mga mangga namin dito. Ayan, yung mga mangga hitik sa bunga. Ang dami-daming bunga. Ayan, mga mangga. Dito sa Ilocos, marami rin dito mga mangga. Tuwing panahon ng mangga, talaga namang napakaganda dito tumira kasi dito ka makakabili ng mga murang-murang mangga. Ayan, hanggang doon po yung mga mangga. Mura lang po yung mga mangga dito pagka panahon ng mangga. Minsan makakabili ka lang ng 35 ang 1 kilo po. Ayan. Pero pagka
hindi pa panahon ng mangga, syempre medyo mahal. Minsan nga, umaabot 300 isang kilo. Pero pagka, naman, panahon naman ng mangga, doon ka talaga makakabawi dito. One to sawa talaga yung pagkain mo ng mangga. Ako, paborito ko talaga ang mangga. Kaya naman, one to sawa tayo pagka panahon ng mangga. Syempre, minsan lang maging mababa yung presyo ng mangga pagka panahon niya, kaya susulitin natin talaga yan. So hanggang dito na lamang guys, and thank you for watching. Bye bye. Pauwi na po kami.